talagang anuhin natin yung mga anak natin, yung alagaan, take care, lahat ng pagmamahal gawin natin, turuan natin. Pero, kailangan maging open tayo na darating yung time na magsasarili sila. Kasi, pagka dumating yung time na yon, sa una, iiyak ka. Ako, pag humihiwalay na yung mga anak ko, yung lalaki nung una, hindi man niya alam. Umiyak din ako eh. Tapos, nung yung bunso ko, dalawa lang naman ang anak ko. So, mapapaiyak ka din na bakit, alam mo yon, yung ngayon marunong na sila magtrabaho, iiwan ka na. Pero, yung, pag inopen up mo yung mind mo na, kailangan nila yun eh. 'Di ba? Yung kailangan nilang din mag-grow, kailangan nilang ma-experience yung ano, yung true yung buhay nang wala tayo kasi hindi naman habang panahon nga kasama natin sila, 'di ba? So parang training na sa atin na darating at darating yung time na talagang training na rin sa kanila na syempre nauna tayong tao, mauuna tayo. Mga ganon. Yung bang, pero yun nga, kagaya ng sinabi ko kahapon, iba na talaga mga bata ngayon. Mas gusto nila yung independent sila. So, kailangan tanggapin natin yun. Kaya tayong mga parents, as much as possible din, huwag tayong huminto. Huwag tayong huminto sa diskarte natin sa buhay. Yung kaya mo pa rin mag-provide sa sarili mo, kaya mo pa rin buhayin ng sarili mo kahit walang support. Kung may support, thank you. Big help sa parents yun, mga anak. Alam niyo ba yun? Kasi minsan pag yung tumatanda ka na, nakakapagod na rin mag-work. Although, kasi isipin mo, bata pa lang kami, nag-work na kami. No? Tapos ngayong matanda na kami, kailangan pa rin namin i-ano yung sarili namin. Lalo na kung hindi naman kami nakapag-ipon kagaya ng iba. Ngayon nga lang tayo na educate about saving, about, alam mo yon, investing. Eh, nung araw, wala naman ganyan. Ako, pagkatapos ko mag-work, pag nag-work ako, sweldo ko, bibigay ko sa nanay ko, may pamasahe lang ako, okay na ako. Alam mo yon,